7-seater hybrid MPV. Punta lang tayo sa showroom. Dito sa Suzuki San Fernando. 2026 Suzuki XL7 Hybrid Black Edition. Yung price, 1,259,000 pesos. Okay naman yung design ng front fascia. Simple lang tignan. LED yung headlight with DRL. Yung fog light, halogen. Walang front camera. 16-inch alloy wheels. Naka-disc brakes sa front, drum brakes naman sa rear. Body color yung side mirror cover. Walang camera. Wala ring blind spot monitor. Sakto lang yung ground clearance para sa ganitong MPV. May keyless or smart entry button. Check natin yung interior. Fabric and leather seats. Leather yung side, fabric naman yung mid part. Manual seat adjustment sa driver. Same sa front passenger. Sa door panel, hard plastic. Fabric naman yung armrest. Power window switch, pero driver window lang yung automatic. Leather wrap steering wheel. Naka-electric power steering na to, kaya magaan yung feel. Flat bottom din yung design, for extra space and sporty look. Tilt adjustment nga lang tong steering column. Push start ignition. Analog gauge cluster with multi-info display. Maganda naman siyang tignan kahit na analog. Pagdating sa visibility, okay naman. Medyo mataas yung ride height. Hindi nga lang kita yung hood, pero hindi naman big deal pa. Hindi rin sobrang kapal ng A-pillar, kaya less blind spot. 10-inch infotainment screen. Wala nga lang volume knob. Single zone automatic climate control. Gusto ko yung layout ng control, lalo na sa ganitong single zone. Hindi siya masakit sa mata. May 12-volt socket, auxiliary at USB port, ventilated cup holders, 4-speed automatic transmission, manual handbrake, soft leather yung center armrest. Check natin yung storage. Maliit lang yung storage space, pero okay na rin to kesa sa wala. Hindi dampen yung glove box. Walang vanity mirror yung sun visor. Pero yung sa front passenger, meron. Iset ko lang yung driver seat sa driving position ko. Check natin yung back seat. For reference lang, 5'7" yung height ko. Fabric and leather seats. Sa door panel, hard plastic. Fabric naman yung armrest. Power window switch, pero hindi automatic. Napansin ko lang na mahaba yung rear door. Nakaset na to sa driving position ko, yung legroom. Okay lang yung knee room, hindi sobrang luwag, hindi rin masikip. May slide adjustment kung gusto nyo lang bawasan yung legroom. Yung foot space, makakapag-stretch ka pa. Hindi nga lang flat yung floor, pero hindi naman sobrang taas ng hump. May 12-volt socket, pero mas okay siguro kung USB port na lang. Bitin lang yung foot space sa middle seat, pero yung seating position, okay lang. Yung headroom, nasa 6 to 7 inches pa. Okay naman yung seating position, hindi siya upright or 90 degrees, kasi reclining seat naman to. Walang cup holder, pero soft leather naman yung armrest. May overhead AC vent with fan speed control. Iset ko lang sa backward position tong second row. Medyo maliit lang yung opening para sa third row. I-try ko lang kung mahirap bang pumasok. In-adjust ko lang ng konti itong backrest, yung legroom. May konting space pa, makakagalaw ka pa naman ng konti. Yung foot space, makakagalaw ka pa ng konti. Yung headroom, nasa 3 to 4 inches pa. Medyo upright lang yung sitting position, pero okay pa rin naman para sa third row. May cup holder sa right side, cup holder and 12-volt socket naman sa left side. Check natin yung cargo space. Okay naman yung design ng rear end, modern and clean look. Partial LED yung taillight. May reverse camera, parking sensor, manual tailgate to na okay lang naman. Ganito yung space pag naka-fold up yung third row. Ganito naman pag naka-fold down. Check natin yung spare tire. Naka-alloy wheel. May roof rail. Hindi ko lang sure kung ornament lang to. Check natin yung engine bay. 1.5 liter gasoline engine with electric motor. Based sa engine specs, parang okay naman yung power output. Konti lang yung difference ng power compare sa ibang brand. Pero ito, hybrid. Kaya baka mas fuel efficient to. Palike na lang and subscribe. Paalam.